Let's get straight to the topic. Tirahin na natin to. Mas malakas na Gilas Pilipinas sa FIBA World Cup at Kai Sotto pinaghahandaan na ang kanyang huling baraha. Let's face the fact na hindi po malakas na Gilas Pilipinas ang ating ipadadala sa parating na FIBA Asia Cup Championship. Dahil nga po walang Kai Sotto at hindi pa rin siguradong makakalaro itong si Justin Brownlee, na mukhang tatargetin na lang ng Gilas Pilipinas makatapos ng magandang pwesto sa serye nitong FIBA Asia Cup. Ibig lang pong sabihin na diskaril yung mga plano ni Coach Tim Cone dahil sa pagkawala ni Kai Sotto. Tapos hindi naman natin inaasahan na magpositibo muli itong si Justin Brownlee. Pero siguradong focus at babalik ang ating Gilas Pilipinas sa parating na FIBA World Cup na mas malalakas at malalaking Gilas Pilipinas, na dito na nga lalakarin yung pagiging local player ng ating isa pang naturalized player na si Ange Kwame. Then sa tagal pa ng FIBA World Cup, sigurado naman itong si Quintin Milora Brown na aaprubahan din bilang isang local Gilas Pilipinas player. At yung pinakahihintay nating pagbabalik ni Kai Sotto, na sigurado na nga yung kanyang pagbabalik sa second window ng FIBA World Cup qualifier. Natapos na yung kanyang recovery time na 1 year. Let's consider na ito na yung huling barahan ni Kai Sotto o panimula niyang muli upang ibangon at buhayin yung kanyang basketball career. Dahil for sure kakailanganin ng ating Gilas Pilipinas yung isang Kai Sotto. At syempre kailangan din ni Kai Sotto yung ating Gilas Pilipinas. Nasa FIBA World Cup nga po, for sure magiging all out dito si Kai Sotto. Dahil alam naman natin maraming NBA scout, mga international teams ang manunood ng malaking event na ito patungkol sa basketball. At isa pa, siguradong hinihintay nila itong si Kai Sotto. Dahil hindi pa rin nawawala yung interest ng ilang mga NBA scout, agent at mga liga sa buong mundo sa ipapakita at muling pagbabalik ni Kai Sotto sa mundo ng basketball.